Nagsabunutan daw kami. Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 na. Hindi po peluka ang aking buhok. Walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. Walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Lalong hindi ako bakla. At kung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Macho din po ako. Lalaking lalaki. Period. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. World War, Senator Panfilo Lacson at Amy Marcos walang preno ang maanghang na patod sa dahan. Wanted Atong Ang. Matapos ilabas ang arrest warrant, Atong Ang at iba pang akusado sa kaso ng mga nawawalang sabungero, tinutugis na. Ginamit ang mga diskaya, dating Speaker Martin Romualdez, ginawa umanong front ang mga diskaya sa pagbili ng bahay at lupa sa isang mamahaling subdibisyon. Pinaaresto na ng korte negosyanteng si Atong Ang at iba pang mga akusado sa mga nawawalang sabungero. Live mula sa Pasig City, nangungunan sa balita si Ian Suyu. Ian, natunto na ba at naaresto na ba si Atong Ang? Jiggy, sa ngayon nga, hindi pa naaresto ng mga otoridad ang negosyanteng si Atong Ang. At kanina mag-aalas 2 ng hapon nagtungo dito yung mga miyembro ng PNP-CIDG sa address na ito, 31 Lakeview Drive, Pasig City, na isa sa mga address na nakarehistro kay Ang at nakalagay din sa kanyang warrant of arrest. Noong una nga walang humarap ng mga tauhan ni Ang dito sa pagdating ng mga pulis, pero dumating din kalaunan yung kanyang abogado na nagpakilalang si Attorney Acosta at nakipag-usap sa mga pulis. Nagkaroon ng tensyon dahil tila pinatatagal daw ng kampo ni Ang yung pagpasok ng mga miyembro ng CIDG dito sa bahay. Matapos ang diskusyon, pinayagan ring makapasok yung 4 na pulis at isang miyembro ng barangay doon sa loob. Pero sa halos isang oras na pag-iikot nila sa loob ng bahay ni Ang, hindi nila natunton ang nasabing negosyante. Ipagpapatuloy raw ng CIDG yung kanilang ginagawang aksyon ngayon para matuntun nga at malocate kung saan nagtatago ngayon si Ang. Narito ang pahayag ni PNP CIDG Director Robert Morico. We have several ongoing ngayon ng manhunt. There are several properties niya po in Metro Manila as well as in Region 4A na ongoing yung ng tauhan namin. Pero Ian, meron ba talaga silang solidong impormasyon dito sa kinaroroonan ni Ang o nagbabaka sakali lamang sila sa mga properties na binabanggit ng CIDG Director? Jiggy, pagtitiyak nga ng PNP-CIDG, hindi pa raw nakakalabas ng bansa si Atong Ang. Pero aminado rin naman daw sila na hindi magiging madali yung paghahanap sa negosyanteng yan dahil nga sa dami nung kanyang properties. Nagbabala naman ang CIDG sa sino mang magtatangkang hadlangan ang pag-aresto ng mga akusado. Panawagan ng PNP kay Ang sumuko na lang daw at makipagtulungan na kaharapin ang kanyang mga kaso. Narito yung panawagan ng PNP-CIDG. I asked Mr. Atong Ang to peacefully surrender na lang. He has participated peacefully doon sa conduct of the investigation with the Department of Justice. He may just face peacefully. At tungkol naman doon sa iba pang mga akusado, anong update dito sa kanilang operasyon ng mga otoridad, Ian? Jiggy, arestado na nga yung 9 na aktibong pulis na kapwa akusado ni Ang. Actually, matagal na silang nasa restrictive custody ng PNP-CIDG buhat nang madawit sila sa isyu ng mga nawawalang sabungero. Sa ngayon nga, hawak pa rin sila ng CIDG at patuloy namang tinutugis yung isa pang akusadong pulis na nauna nang nasibak sa serbisyo. Jiggy, bukod sa 9 na pulis na yan, 7 pang akusado, 7 individual pa, yung inaresto na rin at dinala na sa tanggapan ng Calabarzon PNP. Sila itong mga nagsilbing tauhan, pati na rin parte ng security ni Atong Ang. Yan muna ang latest mula dito sa Pasig. Jiggy? Yan pong ulat ni Ian Suyu live mula sa Pasig City.
Nagtungo mga tauhan ng NBI sa isang farm sa Batangas na pagmamayari umano ni Atong Ang. Live mula sa Lipa, Batangas, nangunguna sa balita si Gary De Leon. Gary, anong naabutan ng mga otoridad dyan? Sa ngayon, Jiggy, patuloy pa rin yung pagsasearch dito sa lugar ng AA Cobra Farm dito sa Tanggob, Lipa City. No? Kapapasok lamang ng NBI at iniikot nila itong lugar ng farm para hanapin nga si Mr. Charlie Atong Ang. Jiggy. At Gary, gaano kalawak yung sinesearch ngayon ng mga taga-NBI? Kung ilalarawan natin kasi sa mga information na binigay sa atin, ito yung pinakamalaking farm ni Atong Ang, no? Ito yung pinakamalaking game farm. At dito pa nga lang sa akin likuran, hanggat matatanaw ng iyong mata ay ganun siya kalaki, nasa 60 to 70 hectare daw itong lugar na to, Jiggy. Gary, dyan sa loob ng farm o sa palibot ng farm, may mga nakausap ba kayong mga residente o katiwala dyan sa farm? Dito kasi maraming mga empleyado na nagtatrabaho sa loob ng farm. Actually, active pa nga, Jiggy, yung mga nag-aalaga ng manok. At nakita nga natin, halos 5 hektarya yung mga alaga ng manok. At may mga nakatulos nga mga panabang na manok. Habang iniikot nga natin yung mga area, gaya ng arena, kung saan sila nagsasabong, marami pa rin residente ang nakatira rito ng mga empleyado ni Atong Ang. At doon sa labas naman ng farm ay kilalang kilala si Atong Ang at itong farm na to na datingan sabungan. Pero karamihan ng mga kababayan natin na tinanong natin, lalo na yung mga empleyado rito, tikim yung bibig nila dahil sa natatakot nga sila magbigay ng impormasyon, Gigi. Abangan namin ng update dyan sa operation ng NBI. Maraming salamat, Gary De Leon, live mula sa Lipa, Batangas. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na hindi pa nakakalabas ang bansa si Atong Ang. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, gaano kasigurado ang immigration tungkol sa kanilang impormasyon? Walang record na nakalabas ng bansa si Atong Ang. Sa ngayon, patuloy siyang tinutugis maging yung mga kapwa akusado niya. Hihilingin na rin daw ng prosecutor sa korte na maglabas ng hold departure order laban kina Ang. Ito ay para matiyak na hindi sila makakalabas ng bansa at sila ay makakaharap nga sa paglilitis. Jiggy, kaunting background lang dito sa inilabas na arrest warrant. Ang Santa Cruz Laguna Regional Trial Court, Branch 26, ang naglabas ng arrest warrant. Bukod kay Ang, 17 iba pang akusado ang ipinaaresto para yan sa mga kasong kidnapping with a homicide at kidnapping and serious illegal detention. Hindi rin sila pinayagan ng korte na makapagpiyansa para pansamantalang makalaya. May nakita kasing probable cause o sapat na basehan ang korte para nga sila iparesto at ipagpatuloy ang paglilitis. Bago ito, Jiggy, naglabas ng resolusyon ang Department of Justice kung saan nga lumalabas na si ang itunuturing mastermind sa pagdukot at pagbatay sa mga nawawalang sabongero. Si Ang daw ang mismong nagbibigay ng pera at nagpagamit ng kanyang farm at organisasyon para magawa ang krimen, bagay na ilang beses na ring itinanggi ng kampo ni Ang. Isiniwalat din ng whistleblower at dating isa sa mga akusado na si Julie Dondon Patidongan na mastermind nga si Ang sa pagkawala ng mga sabungero. Si Patidongan din ang nagsabing pinatay ang mga sabungero at tinapon umano ang labi nila sa Taal Lake. Hindi lang din daw 34 ang namatay kundi mahigit 100 umano. Jiggy. At Camille, ngayong kabi-kabilang operasyon laban kay Atong Ang, ano ang masasabi ng mga kaanak ng mga nawawala sa bungero? Jiggy, nabuhayan ng loob ang kaanak ng mga nawawalang sabungero. Matagal na raw nilang hinihintay na umusad ang kaso. Dapat nga daw ay ikulong na sina Ang at iba niyang kapwa niya akusado. Ang panawagan nila ay dapat nga ipatupad ng pantay yung bata. Sa panig naman ni Atong Ang, iginiit ng kanyang abogado na si Attorney Gabriel Villarreal na premature at legally questionable
ang naging desisyon ng korte. Hindi raw sinuri ng korte ang counter affidavit at ebidensya na ipinesenta ng mga respondent sa kaso at pinagbasehan lamang umano yung hindi kompleto at one-sided na impormasyon mula sa DOJ. Patuloy daw na gagamitin ang kanilang kampo ang lahat na legal na remedyo para iapela ang arrest order kay Ang. Muli ring iginait ni Atty. Villarreal na inosente at walang katotohanan ng mga akusasyon ni Patidongan laban sa kanyang kliyente. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Camille Samonte live mula sa Maynila. Susunod, Malacanang may banat kay Congressman Levice kaugnay sa Cabral Files. At pagsasampa ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara, may petsa na. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Dudang Malacanang sa paglalahad ni Congressman Leandro Levice sa umano'y Cabral Files. Baka raw hindi yan Cabral Files, kundi Levice Files. Live mula sa Malacanang, nangungun sa balita si mobile journalist Julie Baiza. Julie, bakit biglang nagduda ang palasyo kay Levice? Jiggy, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mahirap daw sagutin yung mga dokumentong walang basihan. Tinanong kasi ng isang miyembro ng media si Castro sa pagdadawit umano ni Levice sa ilang miyembro ng gabinete. Pero Jiggy, hindi natin makumpirma sa nagdaang pahayag o post ni Levice na may inakusahan nga siya na miyembro ng gabinete. Pero gayon man, merong naging sagot dyan si Yusek Castro. Narito ang kanyang pahayag. Ang Cabral Files po ba ay nakaninong sinasabi niya? Hawak niya po ba? Yes, ma'am. So, yun po ay maituturing nating Levice Files. So, nakita ba natin? Personally, ma'am, ako hindi. Oh, yes. So, di po ba mas mahirap tugunan ang mga dokumentong hindi nakikita? Mahirap tugunan ang mga dokumentong puro insinuations. Mahirap tugunan ang mga dokumentong wala pang anumang basihan at wala pang ebidensya ng anumang anomalya. At sa ibang usapin, Julie, may payag si Congressman Toby Tiangco na hindi niya susuportahan ng impeachment ni VP Sara kung di maaresto si Zaldico. May payag ba dyan ang Malacanang? Jiggy, hindi sang-ayon si Palace Press Officer Claire Castro sa naging pahayag nga ni Congressman Tiangco. Ayon kay Castro, magkahiwalay dapat na usapin yung impeachment at yung flood control scam. Narito nga ang pahayag ni Yusek Castro. Sa ordinaryong pananaw, hindi naman po konektado ang flood control mess sa impeachment complaint kung isasampa man to kay Vice Presidente. Hindi po siguro dapat na kinukumpara, or rather hindi kinukumpara, kundi hindi dapat ini-equate, hindi siya dapat depende ang anuman desisyon patungkol sa impeachment complaint, hindi siya depende sa outcome ng pag-iimbestiga sa flood control project. At Julie, kahapon ay nai-report din natin na iisa na lang ang miyembro nitong ICI. At ano bang nakikita ng Malacanang na mangyayari dito sa komisyon? Para sa Palasyo, Jiggy, wala naman daw problema na mag-isa na lang si ICI Chairperson Andres Reyes sa komisyon. Pwede ba rin naman daw siya na magrekomenda ng mga kaso kaugnay nga sa flood control scam? Narito ulit ang pahayag ni Yusek Castro. Recommendation lang naman po. So hindi muna sa aking pagkakaintindi, hindi po kailangan ng quorum dahil nabuo po sila para po makumpleto po ang pag-iimbestiga. Katulad po ni Secretary Babe Singson at si Commissioner Fajardo. If the ICI will only have one member, and that's the chairman, Chairman Reyes, he could still recommend the filing of the case. Jiggy, sa ngayon, ayon kay Castro, hintayin muna daw natin yung magiging desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos kung magdadagdag ba ng commissioner sa ICI. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan pong ulat ni mobile journalist Julie Baiza live mula sa Malacanang. Magsasampa ng panibagong impeachment complaint ang ilang grupo laban kay Vice President Sara Duterte sa susunod buwan. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, kailan isasampa reklamo laban sa Vice?
Jiggy, base nga sa impormasyong nakuha ni dating Senator Antonio Trillanes, sa February 6 na isasampa ng civil society groups ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa petsang kasi yan, Jiggy, mapapaso yung 1-year bar rule o yung polisiya na bawal sampahan ng impeachment complaint ang parehong tao sa loob ng 1 taon. Naniniwala raw si Trillanes na mas may bigat yung isasampang reklamo laban sa bise. Bukod kasi dun sa issue ng confidential funds, isasama na raw yung reklamo nga dun sa reklamo yung testimonya ni Ramil Madriaga laban kay VP Sara. Si Madriaga yung nagpakilalang dating security aide umano ni VP Sara. Inakusahan nga niya yung bise na tumanggap umano ng pera mula sa mga pogo at drug lords noong eleksyon. Pakinggan natin itong pahayag ni dating Senator Trillanes. Ang magpa-file nito ay mga members ng civil society, ng simbahan, basically the same sectors na nag-file last year laban kay Sara. Kailangan nating maatuloy ito para makita ng mga kababayan natin kung ano ba talaga ang katotohanan dito sa mga aligasyon na to. At Marian, itong kay Trillanes ay hiwalay pa ba ito dun sa i-endorse din ng Makabayan Bloc? Yes, Jiggy, nakausap nga natin itong si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinco tungkol dyan at tungkol nga doon si i-endorso nila. Meron daw silang separate na i-endorse yung impeachment complaint laban kay VP Sara. Sabi ni Tino, hiwalay pa yung tinutukoy ni Trillanes sa isasampa nga nilang reklamo. At kasado na yung impeachment complaint ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan at idadagdag din nila itong testimonya ni Madriaga. Pero wala pa yung petsa kung kailan nga ito ihahain. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Tino. Essentially yung kay Madriaga kasi mukhang may additional information siya, particularly dun sa kung ano nangyari dun sa 125 million na nagastos in 11 days noong December 2022. Yung grounds still betrayal of public trust kaugnay dun sa pagwaldas na 612.5 million na confidential funds at pagtatakip dito. Jiggy, patungkol naman doon sa niluluto umanong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, nauna na nga sinabi ni Congressman Tino na may nakikita silang grounds para sa posibleng impeachment laban kay PBBM. May seryoso kasing aligasyon daw laban nga dito sa Pangulo na binayaran umano ito ng kickback mula sa mga proyekto ng gobyerno. Pero pinag-aaralan pa raw nila ito dahil kailangan nga ng matibay na ebidensya. Pero iba naman ang pananaw dyan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Pakinggan natin itong kanyang pahayag. I think we have to be very clear that it was the president himself that blew the whistle on flood control corruption in government. I don't see any affidavits that had actually linked the president to flood control corruption. So as soon as we get that, parang wala kang batayan to even discuss ito po nga paglilink ng ating pong Pangulo sa flood control scandal. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, Senator Ping bumuelta sa sinabi ni Senator Amy na matatalo siya ng senadora sa sabunutan. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Patindi ng patindi ang patutsadahan ni na Senator Ping Lacson at Amy Marcos. Ayon kay Lacson, hindi siya bakla gaya ng pinapahiwatig ni Senator Amy. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mian Los Baños. Mian, nagsimula ba ngayang ito sa usapin ng budget pero tila nauwi na sa personalan? Nako, Jiggy, ito na nga.
Bumuelta si Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa mga naunang sunod-sunod na tirada laban sa kanya ni Senator Amy Marcos. At sinagot niya at pinatulan niya yung naunang sinabi ni Senator Amy na baka naman mauwi daw sila sa sabunutan dahil tila pinanggigilan daw siya ni Senator Lacson. At sige, naalala mo, sinabi rin ni Senator Amy na baka kailangan daw tumingin muna sa compact mirror ni Senator Ping Lacson bago siya magbigay ng payo. At ngayong araw, sinagot lahat yan ni Senator Lacson. At sabi niya, teka muna, inaakala raw ba ni Senator Amy na bakla siya at piluka ang kanyang buhok? Bagay na itinanggi ng senador. At narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag na yan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Magsabunutan daw kami. Yan ang reaksyon ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA. Hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At yung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho sa mundo. Hindi na nga, Jiggy. Paulit-ulit na sinabi ni Senator Ping, hindi siya bakla, walang peke sa mukha niya, hindi piluka ang buhok niya. Pero paglilinaw niya, Jiggy wala siyang issue sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community. At sa katunayan, nire-respeto niya ang mga ito. Pero paulit-ulit din niyang sinabi at pinaninindigan niyang lalaking-lalaki siya. Narito ang bahagi muli ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. And I respect them for that. But as far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. At tulad ni na Tito Soto at Gringo Hunasan, macho din po ako. Lalaking lalaki. Period. Jiggy, balik lang tayo konti. Ano bang context? Bakit ba nagkakaroon ng iringan itong dalawang senador na ito? Kung maalala mo sa mga live reports ko last week, mga kapatid natin naalala nila, nauna si Senator Ivy na tinuligsa niya talaga yung laman ng 2026 national budget na anya ay tadtad ng pork barrel o yung soft pork sa pamamagitan ng ayuda programs. Bagay na hindi nagustuhan ni Senator Ping Lacson at anya walang moral ascendancy ni Senator Amy Marcos na tuligsain ang 2026 national budget. Gayong napag-alaman din daw ni Senator Lacson na mismo si Senator Ivy daw ay may pork barrel umano noong 2025 budget. Jiggy. At saka gaya nga nabanggit ni Senator Lacson, may tawag nga sa grupo nila nila Senator Greg Hunasan yung Macho Black. Macho Black, yes. Macho Black, di ba? May sagot na ba dito si Senator Amy sa mga sinabi ni Senator Lacson? Mabilis na sumagot, Jiggy, si Senator Amy Marcos sa kanyang social media, at agad niyang sinabi, teka naman, wala naman daw siyang sinabi na bakla ni Senator Ping Lacson at bakit ba tila ang babaw naman daw ng pakahulugan ni Senator Lacson sa kung ano ang tunay na lalaki. Wala rin daw masama sa pagiging bakla, wala rin daw masama kung meron kang gustong ipaayos sa katawan mo o kung sino mang individual, At ang sinasabi ni Senator Amy Marcos, nasa tao na raw yan. Kung gusto niya bang may ipabago siya, ipa-enhance siya sa kanyang katawan o gusto niya bang sirain ang kanyang mukha, pangalan at integridad, Jiggy. At sa darating na Lunes ay gugulong na ulit ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ano ang uumpisahan ulit dito sa pagtalakay? Tama ka, Jiggy. After nilang magpahinga ng Christmas break, two things. Una, ngayon lang natin ito narinig, isiniwalat ni Senator Ping Lacson na may report silang natatanggap na di umano nakabili ng bahay sa isang mamahaling subdivision sa Makati si dating Speaker Martin Romualdez at ang front di umano niya ay mga diskaya. So isa yan sa sentrohan ng pagdinig sa darating na Lunes. Bakit mahalaga yan, Jiggy? Ang sinasabi ni Senator Ping Lacson, kapag napatunayan na ginamit di umano ni dating Speaker Martin Romualdez ang mga diskaya bilang front sa pagbili ng mamahaling bahay, mai-establish kung gaano ka-close yung kanilang relationship. But of course, that doesn't mean na may kinalaman agad sa ghost flood control projects itong si dating Speaker Martin Romualdez. Pero mas gusto nilang makita yung direct link nung dalawa. So posible daw na imbitahan sa Lunes, kinakausap na by now, at gusto nga daw, sabi ni Senator Lacson, na makausap na niya sana bago yung hearing yung owner mismo ng bahay na pinagbilhan daw ni dating Speaker Martin
Martin Romualdez. Pero ang ulit-ulit natin siya tinanong tungkol sa report na yan, sabi ni Senator Ping, at least 3 sources ang nagsasabi sa kanya na binili daw ni dating Speaker Martin Romualdez yung bahay at lupa na yan at ginawang front yung mga diskaya. So that's one issue, Jiggy. Second issue is about kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Di umano, nakakuha din ng impormasyon si Senator Ping Lacson, nagsumiti raw sa Malacanang ng mali-maling grid coordinates si dating Secretary Bonoan kaugnay sa mga flood control project. So anong ibig sabihin yan? Tahasang sinabi ni Senator Lacson na niloko ni dating Secretary Bonoan ang Pangulo nang magpadala siya ng mali-maling mga grid coordinates. So anong gagawin? Ipapasabpina na si dating Secretary Bonoan para dumalo sa pagdinig sa Lunes. Pero medyo sure na si Senator Ping Lacson na hindi makakadalo si Bonoan dahil nasa Amerika pa siya. So what's next? Siya ay posibleng ipakontempt. At alam naman natin, Jiggy, what's next? After makontempt, maglalabas ng arrest warrant ang Senado, makikipag-coordinate sa Embahada ng Pilipinas sa Amerika at saka posibleng ipaaresto si dating Secretary Bonoan para mapaharap siya sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Jiggy. At mayan dito sa mga nakaraan ay may reklamo center IMI na hindi siya masyadong pinagsasalita sa Blue Ribbon. Paano ito na ino-okray niya ngayon si Senator Lacson? Anong tingin niya dito? Oo, Jiggy, tama ka. May panawagan kasi si Senator Ping kanina na, tuloy na yung hearing sa Lunes. Panawagan niya, umattend. Si Senator Amy Marcos, kung meron daw siyang ambag na ebidensya, bibigyan siya ng ample time. Bibigyan siya ng 1 oras para ilatag lahat ng ebidensya na meron siya. Lalo na, sabi niya, kung gusto niya na idiin yung kanyang pinsan ni dating Speaker Martin Romualdez. Kung maalala mo, sinabi kasi ni Senator Amy na pinagbabawalan daw sila, nilot na nila Senator Ping Lacson na i-link nga yung issue ng flood control kila dating Speaker Martin Romualdez. Bagay na itinanggi ni Senator Ping. Sabi niya, hindi totoo yan. Umattend muna siya ng hearing bago niya sabihin na may mga ganyan dahil wala naman daw pagbabawal. So dahil nga may hearing sa Lunes, sabi ni Senator Ping, umattend si Senator Amy, bibigyan siya ng 1 oras para makapagsalita. Pero again, ang bilis ulit sumagot ni Senator Amy sa social media. Sabi niya, hindi totoo yan. Kasi nung nakaraang hearing, ni 10 minuto, hindi raw siya binigyan para magsalita. Kahit daw binigyan na siya ng oras ni Senator Bato de la Rosa, hindi pa rin daw siya binigyan ng pagkakataon na magsalita. Ang sabi pa nga ni Senator Amy, kulang na kulang ang 1 oras para magsinungaling pero hindi niya kailangan ng 1 oras para magsabi ng totoo. Yan muna ang latest. Shiggy, balik sa'yo. Yan pong ulat ni Mayan Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Nahilig sa adult content ang maraming Pinoy at hindi lang yan basta haka-haka dahil may mga numerong nagpapatunay nito. Ang kwento dokumentado ni Lourdes Vera. Sa mga lalaking nanonood, oo, kayo mga lalaki, wag nang magmaang-maangan. Kunwari, hindi nyo alam tong website na to. Sabihin na lang natin na ito ang hindi mo pwedeng panoorin sa opisina kapag oras ng trabaho. Ang tunay na NSFW, not safe for work. Dahil ang mga video na ito, ang totoong hindi pambata. Gaya rin ng mga laruang ito na hindi mo makikita sa toy section ng paborito mong department store. Taon-taon ay naglalabas sa mga datos tungkol sa inyo. Oo, may mga barometrong sumusukat sa kung anong mga pinanonood at kung anong klaseng kwento ang hanap mo. Kung sino rin tumitingin at gaano katagal at kung gaano kadalas. Kung anong bansa ang kinaroroonan, kulay, mula saan ang nanonood at kung ano mga trip nila. Pero kung paniniwalaan ang mga datos sa taong ito, Pilipinas daw ang pangatlo sa pinakamaraming dumadalaw dito. Pumapangatlo ang Pilipinas pagkatapos ng US at Mexico. At pangalawa na lang sa pinakamatagal pagkatapos ng Japan. Pangalawa na lang. Pagdating sa patagalan sa site na ito, Pilipinas ang undisputed champion mula sa taong 2013 hanggang 2018. Naputo lamang noong 2019 at muling nabawi ng 2021. Pero kung paniniwalaan ang mga numero nito para sa taong 2025, ang bansa na may pinakamaraming babaeng nanonood sa website na ito ay Pilipinas. Siguro, pagdating sa ganitong mga panoorin, support local pa rin pala ang mga Pinoy. Tunay na makabayan. Sa katunayan ng mga katagang Pinay at Pinoy, ang mga top 2 sa mga madalas daw hinahanap. Sinundan ng Japanese, anime, at hentai. Pero ang dalawang babaeng ito, hindi sila ang nanonood.
Sa katunayan, sila ang pinapanood. Pwedeng sabihin na kakaunti lamang ang nakakakilala sa kanila. Gaano kakonti? Huwag kayong bibitiw mga kapatid, dapat una sa lahat. Ilang Pinoy ang gumagawa ng pangalan sa mundo ng adult content. Bakit nga ba nila pinili pasukin ang ganitong industriya? Ang pagpapatuloy ng kwento dokumentado ni Lourdes Vera. Tayo mga Pinoy likas na makabayan, lalo na sa usapin ng mga panuoring not safe for work, kung tawagin. Tinatangkilik natin ang sariling atin pagdating sa gantong klaseng mga panuorin. Gaya na lang ng dalawang babaeng makikilala natin. Eto, kay Tina Slick, mahigit 20 million views. Si Sharinami naman ay may 113 million. Noong 2024, si Sharinami ang pangatlo sa most searched performer sa website na kunwari hindi alam ng boyfriend mo at mga lalaking katrabaho mo. Ang mga numerong yan ay higit pa sa mga naitatalang views ng ilang mga telenovelang uploaded sa social media. At hindi na natin siguro kailangan ipaliwanag kung bakit. Pero kung maraming naghahanap, marami ring ang handang mag-supply. Ang kaso lang sa Pilipinas, may konserbatibong tradisyon pa rin daw pagdating sa sex. Hindi lahat ay may lakas ng loob. Maliban na lang sa mga konsiderasyon ng kita. Si Tina Slick, halimbawa, ay produkto ng isang exclusive Catholic school. Ito ang kanyang sagot sa tanong kung bakit niya ito ginagawa. Ako, hindi naman ako ganun. I just really wanted to do it for the passion. Yes. Na for the art ko talaga siya ginagawa. So I entered. Same for the art and expression and passion. Take note, art, passion, expression. Hindi desperasyon at kawalan ng kabuhayan ng dahilan. Matagal lang tapos ang panahon ng mga nagtatanghal sa ganito ay mga alipin ng kahirapan na napilitan lamang magpakita ng laman o di kaya ay naabuso sa kabataan at dala-dala pa rin hanggang ngayon ang matinding trauma. Paliwanag ni Shari at Tina, akala ng marami na ang gawaing ito ay kasing simple lamang o kasing dali ng pagtatanggal ng damit at gumiling-giling sa harap ng cellphone na may camera. You need to think about the editing, the whole pre-prod, the actual prod, and then the post-prod. How are you gonna market it? We have to know our angles. So, iba naman kasi pag intimate kayo na walang camera, iba din yung intimate kayo with camera. So, iba yung angulo talaga ng katawan namin. Though masarap pa din siya. Pero medyo bali-bali talaga yung katawan namin and medyo magkakapulikat ka talaga. Nagsimula ako using Android phone only. Since ang labanan ngayon is digital world, kailangan pag mas quality yung content mo, mas papanoorin kita at the same time, mas malaki yung revenue na pumapasok sa content mo. So yun yung labanan doon. At dahil bahagi nito ay pantasya, ika nila, dapat daw ay alam mo rin ang patok na tema. Ang kunwari ay kwento at estilo ng naratibo. Oo, meron silang ganito. At mukhang ang trip ng mga fans nila, mga ugnayan na bawal. Ano sa tingin ninyo yung mga magre-recur pa rin at hindi mawawala ng mga pantasya? Ang hindi mawawalang fantasy siguro yung mga high school and college classmates talaga hanggang ngayon. Students. Yun yung mga students. Yun yung mga hindi nangyari kasi sa totoong buhay. So kaya sila nanonood ng adult content. Mga daddy-daddy. May ganun akong content, Tita Serye. And then, sobrang naging patok siya. Sabi ko, hala naman itong mga trip ng mga tao. Kasi yung mga Pilipino, mahilig sa tabu. Yeah. Tabu content. Grabe, no? Yung talaga, no? Yung mga relationship na hindi dapat. Mga cheating. Most of my videos kasi are POV. So, pag POV, kinakausap ko yung camera. More on girlfriend experience. Ang tinatarget ko talaga na market ay yung mga malulungkot na mga Pilipino na mag-isa lang.
So kapag POV, syempre parang magkasama na kami. Kinakausap ko sila. So I do the de-talking. At ang payo nila sa sino mang sasabak sa ganitong gawain, maghanda sa maraming bagay. Una sa mga mapanghusga. Dadami nga ang iyong tagahanga. Pero maghandang mabawasan din ng mga kaibigan at kaanak dahil kung saan may comment section din, lagi may bashers. Ako naman, hindi ko na siya pinapansin pa. Kasi simulat sa pool, inaalmusal na namin ng hate and bash. So, and hindi ko naman mapiplease lahat. May kanya-kanya naman tayong preferences. If ayaw nila sa katawan ko or sa itsura ko or sa performance ko, okay lang sa akin. I don't know. Maybe they're just really sad about themselves. Or, syempre, nasa mga keyboard warrior sila, di mas confident sila mambash. Pero hindi ko talaga sila pinapansin. I just let them. Kasi kung sabihin nila, taba-taba ako, bukas mapayat na ako. Hindi naman ganun yun. So I just let them. Nasanay kasi ang mga Filipino na ito yung nakikita nila sa harapan ng camera. Ito lang na malalaki yung hinaharap, Coca-Cola body, matangos yung ilong. Nasanay kasi sila doon. So nung nag-pandemic, naglabasan kami na para to express ourselves. Na hindi kailangan yung makita na sexy pa rin kahit chubby or double XL. At ang mga kailangan mong paghandaan pag nakilala na ang iyong mukha at pangalan dahil matapos mong iboyang-yang ay wala nang balikan. Kapag pinasok mo yan, yan na yun. Yes. Kita mukha mo lalo. Ready ka na ba sasabihin ng buong mundo about you? Yes. Kaya mo bang dibdibin yun? Kaya mo bang sikmurain yun? I think that's my main tip. Ako si Lord de Vera, mukha ng maliliit, isyong malalaki. Dokumentado. Ibang balita, posibleng magpaagos ng lahar mula Bulkang Mayon ang Bagyong Ada. Ayon sa Pag-asa, habang papalapit ang Bagyong Ada sa lupa, tumataas din ang tsansa magpaulan nito sa Bicol. Kaya pinag-iingat ang mga residente malapit sa Bulkang Mayon sa posibleng pag-agos ng lahar, lalo na sa mga bayan ng Kamalig, Daraga, Ginobatan, Malilipot at Santo Domingo at sa mga lungsod ng Legazpi, Ligao at Tabaco. Huling namata ng Bagyong Ada, 545 km silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Posible itong lumapit o maglandfall sa Eastern Visayas o Catanduanes sa mga susunod na araw. Umakyat na sa 20 ang nasawi sa gumuhong landfill sa Cebu City. 2 pang bangkay ang huling na-recover ngayong hapon. 16 na individual ang patuloy na hinahanap. Pinatigilan ng mga otoridad ang operasyon ng landfill. Sinailalim na rin sa state of calamity ang Cebu City, bunsod ng pangyayaring ito. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.